sa Diyos. Wala ho tayong katwiran, sabi ng Bible. Kaya kung maliligtas tayo, talagang biyaya talaga. At napakasarap isipin na ang kaligtasan ay para sa mga hindi karapat-dapat. Kasi hindi tayo maging worthy. Di ba yun po ang kaisipan ng mga tao, magpapakabait sila, pakabait tayo para maabot natin yung kung saan man yung standard ng kabaitan. Para pag naabot natin yon, pwede na tayong ligtas ng Panginoon. Napatunayan natin karapat dapat tayong iligtas. Sobrang kaiba sa sinasabi ng Bible. Sa Bible, grace alone. Grace talaga, biyaya talaga na hindi natin maabot ang standard ng Diyos, pero tayo ang inabot ng Panginoon. Through Jesus Christ, siya po ay ang anak ng Diyos na katawan tao at siya nagdusa at namatay para sa atin na undeserving. At ang sabi ng Bible, kapag tayo pinanampalataya sa Kanya, patatawarin tayo sa ating mga kasalanan. At hindi lang yon, bibigyan tayo ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ang sabi ng Bible, wala nang paghatol sa kanila na naka Kristo Jesus. At marami pang blessing ang maligtas. At ano bang may tatawag mo doon kung di biyaya? So kaya tayo naririto, it's because of the grace of God. Tayo po ay magpapatuloy na sa ating sermon sa John. At nag-review tayo ng ilang linggo. At ngayon, nasa bagong section na tayo. Although, part talaga ito rin ng mga ating pong pinag-aralan sa loob ng 3 taon. John 17. Ito po ay prayer in Jesus Christ. Ito po ang pinaka-climax ng kanyang pagpe-prepare sa mga disciples na iiwan niya. Marami siyang habilin sa kanila ng mga katotohanan at ito naman ay prayer, nag-praise Jesus Christ. At ang prayer na ito, para sa kanya, para sa mga disciples at para sa atin na mga eventually magiging believers. But ating focus ngayon ay sa first 5 verses. Tumayo po tayong lahat. First 5 verses ng John 17. At ito po mga kapatid ay prayer ni Jesus Christ para sa kanyang sarili. Okay? Baka sa iba sa inyo, bago yun na pinag-pray ni Jesus Christ yung sarili niya. Sa pagbasa natin ito, may papahanap po ako sa inyo. Number 1, hanapin nyo, ano ba pinag-pray niya tungkol sa sarili niya? Pangalawa at panguli, hanapin nyo, ano ang layunin niya? Bakit niya pinag-pray? Bakit may prayer request siya? Ano ang layunin niya? Kung bakit niya hiniling sa Ama yung kanyang hiniling dito. Okay? Dalawang bagay. Ano yung request? Bakit niya hiningi yung request? Okay? Tingnan natin kung makikita niyo po ano. So, basahin natin to. Tayo po yung magkakasama. Maiksi lamang po ito. 5 verses. Prayer ng Panginoon after mga habilin niya. Okay? Verse 1. Basahin po natin hanggang verse 5. Begin. Nang masabi na ni Jesus ang mga bagay na ito, tumingala siya sa langit at sinabi, Ama, dumating na ang oras. Luwalatiin mo ang iyong anak upang luwalatiin ka ng anak. Yamang ibinigay mo ng otoridad sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Naiwalhati kita sa lupa sa pagkatapos ko ng gawaing ibinigay mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalatiin mo ako sa iyong harapan ng kalawalatiang aking tinaglay sa harapan mo bago magkaroon ng sanlibutan. Amen. Pagpalain nito ng Panginoon, tayo po'y mag-pray. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil may kopya kami ng salita po ninyo. Nagpapasalamat kami dahil may pagkakataon kami mag-aral lang sama-sama at meron kaming kapasidad sa aming isip upang maunawaan ang mga bagay na ito sa tulong ng Banal na Espiritu. Lord, tulungan mo kami na ipaglaban namin itong panahon na ito na huwag kaming matulog, huwag kaming mag-isip ng kung ano-ano, huwag kaming tumingin sa Facebook o sa internet o anuman. Nawa, Panginoon, ay maging focus namin po ang ano ba ang tinuturo mo sa amin at nais naming sundin ang iyong kalooban. Lord, sawayin mo po ang panggul ng aming kaaway at nawa kayo po magtagumpay at kayo po ang maitaas pamagitan po ng pagbibigay galang namin sa pamamahayag
at naisin na sumunod din po sa iyo po mga salita. Tulungan mo po ako, Panginoon, maging blessing sa aking church family. Ito po aming panalangin in Jesus' name. Amen. Punaw po tayo. Lahat yata ng tao ay nanalangin sa Diyos. Lahat yata ng tao may hinihingi sa Diyos. Maniwala kayo, kahit mga unbeliever, kahit mga hindi naniniwala sa Diyos, kapag ka nagipit na, tumatawag din sa Diyos. Ano? Na bilang mga Kristiyano, ano ba ngayon ang inihingi mo sa Panginoon? Ano? Lahat tayo meron yan, di ba? Kaya pag prayer meeting, nagugulat ako, tinatanong, may prayer request ba kayo? Prayer request yung mga tao. Ano? Maybe nasabi na nila, but lahat tayo, di ba? Lahat tayo may desire sa puso natin, meron tayong inihiling sa Panginoon. Pero ito po ang tanong sa atin, bakit mo, kung ano man yung hinihiling mo sa Panginoon, bakit mo hinihiling yan? Ano ang iyong dahilan? Merong isang asawa, this is a true story, ano? May isang asawa, babae siya, taas siya ng kamay, hindi sa church natin ito, no? Anong prayer request mo? Prayer request mo? Na ma-save ang asawa ko. Maganda bang request yun? Maganda yun. Dapat lang. Pero tinanong siya ng mga kaibigan niya, anong dahilan gusto mo ma-save ang asawa mo? Kasi para sumipag siya. Wala siyang ginawa sa bahay, kundi mahiga-higa lang, at minsan inaaway pa ako, wala namang, gusto ko magbago siya para maging maayos ang buhay ko. Yun ang kanyang dahilan kung bakit gusto niya masave yung asawa niya para makinabang siya. You know? Kasama na rin siyempre para mapunta yung asawa niya sa langit. Pero yun ang sinabi niya, para magbago siya, para... Mga kapatid, meron tayong minsan na tendency, natutokso tayo. Na sa mga hiningi natin para sa Panginoon, minsan natitigilan tayo doon lang sa puro pang-personal na dahilan. Wala namang masama, di ba? Na gusto mong maligtas ang asawa mo, na gusto mo siya magbago. Pero kung yun lang, kulang. Ano po ang tamang motibo natin sa pananalangin? Si Jesus Christ, ang ating example pagdating dito. Meron siyang hiniling sa Ama, tandaan niyo po di ba kapag wag naman sana agad, pero pag malapit na mamatay ang isang tao, di ba? Yung mga hilingin mo sa Panginoon, hindi ko na siguro hiling na sana makapunta akong Boracay, sana magkaroon ako ng laptop. Hindi na siguro yung mga hiling, magiging yung mga mahalaga ng bagay ang hilingin mo sa Panginoon, di ba? At dahil meron kang dahilan, si Jesus Christ, meron siya hiniling dito sa Panginoon. At alam niyo, kaya niya hiniling yung kanyang hiniling, ay dahil gusto niyang magbigay ng kalawalatian sa Ama. So mga kapatid, mga minamahal, ito po ang ating pagkasaluhan ngayong umagang ito, na hanapin ang kalawalatian ng Diyos, maging sa ating mga personal na panalangin. Hanapin mo, ito yung maging pinakalayunin mo, o motibo mo sa prayers, na ang Panginoon ay mapakitang dakila at mabuti. Pamagitan ng iyong mga hiniling, walang masama mag-pray. Nangiling akong trabaho, ba't ako nangiling ng trabaho? Para meron po akong panggastos sa aking pamilya at kung magkasakit, meron akong pampahospital, meron akong pambili ng mga bagay, pamaparal sa aking mga anak. Walang masama doon, pero bakit mo gusto yung mga yon? Mga kapatid, naway sa lahat ng ating hilingin natin sa Panginoon, iisipin natin, ito ba'y makapagbibigay ng kalawalatian sa Diyos? Paano ba ito mapapakita na ang Panginoon ko hindi basta-basta kapag tinupad ng Diyos itong aking prayer request? Ang ating context dito, mga kapatid, ay naghahanda na po, inanda po ng Panginoon ng mga disciples. Tinignan natin po yung mga katotohanang sinabi ni Jesus Christ sa kanila. Kasi ito pong nangyayari po sa aklat ng John na ito, ito yung tinatawag natin na Last Supper, tapos umalis na sila, papunta sila sa Garden of Gethsemane. In other words, ito yung mga huling oras
bago dakipin, bago arestuhin si Jesus Christ at magsimula na yung proseso ng kanyang pagdurusa, nahahantong sa kanyang kamatayan, nahahantong sa kanyang muli pagkabuhay, nahahantong sa pagkakait niya sa langit. Ito pong section na ito ay nagsimula sa John 13. Yun nga yung hinugasan ng Panginoon yung mga paa nila, di ba? Yun yung Last Supper. Ano? At ito na nga yung pinaka-climax. Ano? John 17, nag-pray si Jesus Christ. At kung titignan niyo po, chapter 17, verse 1, sinabi dyan, nang masabi na ni Jesus ang mga bagay na ito. So there's a connection there. Matapos magbigay ng habilin ng Panginoon sa kanila, John 13 hanggang 16, matapos ang mga bagay na yon, tumingala siya sa langit at sinabi, okay, saan ba niya ito ginawa? Dati akala ko doon pa sa sa eksena ng Lord's Last Supper. Pero kasi may verse dyan na nagaya na siya, tara, umalis na tayo. So maybe on their way, I don't know, on their way doon sa Garden of Gethsemane, ay nangyari itong bagay na ito. Tumingala ang Panginoon sa langit at sinabi, Ama, dumating na ang oras. Kung kayo po yung babasa ng John, makikita nyo na maraming beses binanggit po ni Jesus Christ yung oras. Ano? Mamaya titignan po natin yan. At ito pong prayer na ito ay para sa Kanya. Okay. Tatlong hati po itong John 17. Prayer ni Jesus Christ para sa Kanyang sarili, verses 1 to 5. Prayer ni Jesus Christ para dun sa mga may iwan na disciples, particularly. At this point, sila 11 kasi umalis sa si Judas at eventually mamamatay siya. Pero sa Acts chapter 1 and 2, mabubuo din yan. Magiging 12 ulit sila. So pinag-pray ng Panginoon yung 12 kasi sila po ang magpapatuloy ng ng gawain ng Panginoon. You know? And then sa verse 20, John 17:20, memory verse natin yun. Yeah. Sabi ni Jesus Christ, hindi lang niya dinadalangin itong mga alagad, kundi sila rin naman na sumasampalataya sa pamagitan ng pangaral ng mga disciples. Yan, sa pamagitan ng kanilang salita. Ano? So, sino yan? Tayo. So, pinag-pray ni Jesus Christ, sarili niya, the 12 disciples, and then lahat ng believers. Wow, kasama kayo, kasama ako. Pinag-pray tayo ng Panginoon. Ano? So, tingnan natin, nagsimula ang Panginoon sa prayer niya at sinabi niya, verse 1, Ama, He addressed ang Diyos, ang God the Father bilang Ama. At marami ito, no? Tandaan nyo, isang purpose ng John ay ipakita sa atin na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. So there is a relationship doon with the Father. Pero, di ba tayo rin mga anak ng Diyos? Tama po ba? Mga nanampalataya sa Kanya, binigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. So, ibig ba sabihin nun na ang pagiging anak natin ng Diyos, ganoon din si Jesus Christ? Hindi po. Iba pong ibig sabihin nung tayo'y anak ng Diyos si Jesus Christ naman ay anak din ng Ama. Magkaiba yun. Sapagkat nagsimula ang John, kung titignan mo kung paano nagsimula ang aklat na ito, napakalinaw na hindi simpleng relasyon ang meron ang sa Ama at ang anak. Di ba? Tingnan natin John chapter 1 verses 1 and 2. Sinabi diyan, sa simula, dito nagsimula ang aklat ng John, ha? Sa simula ay ang salita. Okay, notice yung salita, capitalize yung letter S, kasi yan po'y tumutukoy sa pangalan ng anak ng Diyos bago siya nagkatawan tao. Siya ang tinatawag na ang salita ng Diyos. Sa simula ay ang salita. Ibig sabihin, wala pang nalilikha, nariyan na siya. At ang salita ay kasama ng Diyos. Ibig sabihin, yung salita ay hindi siya rin yung Ama. Magkaiba sila, magkaibang person, pero silang dalawa ay magkasamang nag-e-exist. Wala pang nalilika, nariyan na sila. Ano? Ngayon, napaisip ka, okay, merong Diyos, tas merong salita. Sino ba ang Diyos sa kanila? Sino ba ang mas Diyos sa kanila? Ano ba ang salita? Sabi sa verse 2, sa last part ng verse 1, at ang salita ay Diyos. Okay? So kung pag-uusapan natin, ano ba ang kalikasan ng salita o ng anak? Siya ay Diyos. Kung paanong Diyos ang Ama, ganoon din Diyos ang anak.
Makikita nyo rito, verse 2, pinulit yung gitnang part. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. So meron na pong eternal na relasyon sa pagitan ng Ama at ng Anak bago palikayin ng lahat. So hindi natin pwedeng sabihin na, parehas lang pala si Jesus Christ. Siya tawag niya sa Diyos Ama, tapos tayo Ama din. So wala pinagkaiba. Meron po. Katunayan, sa palagay niyo, ano ang pinakasikat na verse sa buong John, ano ang pinakasikat na verse? Munti ko na masabi, ano? John 3:16, di ba? Anong information tungkol sa pagiging anak ni Jesus Christ ang sinabi sa atin ng John 3:16? Tingnan natin. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Ibig sabihin ng tanging anak, sa Tagalog, bugtong na anak. Ang ibig sabihin ng bukod tangi. One of a kind. Walang kagaya sa ganong kategory. Yes, tayo, sabi sa John chapter 1, verse 12, di ba? Na tayo po'y, pag nanampalataya, tinanggap siya at nanampalataya tayo sa Kanya, bibigyan tayo ng karapatan. Karapatan maging mga anak ng Diyos. So yun, ibinigay ng karapatan, pero yung relasyon ni Jesus Christ sa Ama, kakaiba. Bukod tangi yun. Walang pwedeng sumama doon sa kategorya na yun. Naunawaan po nyo? So tinatawag niya ang Diyos ay Ama, ibang relasyon yun compared sa atin. At ang sabi rin ni Jesus Christ sa John 14, no? Kay Philip, di ba? Pag nakita mo na ako, nakita mo yung Ama. Pwede ba natin sabihin sa sarili natin yon? Pag nakita nyo, blasphemy, di ba? Pag sinabi nakita nyo ako, nakita nyo na ang Diyos, blasphemy yun. But yun ang sinabi ng Jesus Christ. Now, sinabi niya na dumating na ang oras. Kung ito lang ang nababasa mo sa John, paano dumating ang time. Pero pag binasa mo yung John, simula-simula, hanggang sa punto na to, makikita mo na may mga nirecord si John. Tandaan niyo po, hindi lahat nirecord ni John tungkol kay Jesus Christ. Pero may mga nirecord si John na mga pagkakataon na sinabi rin Jesus Christ, hindi pa dumating ang oras ko. Nalala niyo yung unang miracle, yung wine, yung tubig, ginawa niyang wine. Sinabi niya yun doon, hindi pa dumarating ang aking oras. At sa John chapter 7, sinabi rin niya yun, sa John chapter 8, my hour has not yet come. No, isa ron, gusto siyang itulak sa bangin, ng mga tao, pero hindi nangyari yun, nakataka siya, because hindi pa dumating yung kanyang oras. Pero ngayon, simula sa chapter 12, the hour has come. Makikita niyo sa chapter 12, 2 beses. Of course, sa chapter 13, sinabi din doon. Ngayon, ano ba yung, dumating na yung oras para saan? Ano po bang, tignan niyo po chapter 13, sorry po, chapter 17 tayo, di ba? Verse 1. Sinabi, dumating na yung oras. Oras ng alin? Di ba? Pag may kaibigan kayo, lumapit sa inyo, oras na. Sabihin mo, oras na, anong gagawin? Anong oras ng ano? Di ba? So, oras ng alin. Tignan niyo po chapter 17, verse 1, 17:1 muna tayo sandali 17:1. Yan. Nang masabi na ni Jesus sa mga bagay na ito, tumingala siya sa langit at sinabi, Ama, dumating na ang oras. Anong oras yun? Lawalatiin mo ang iyong anak. Oras para lawalatiin ang anak. This is now the time, Father, lawalatiin mo ang anak. Now, yung word na yun, lawalatiin, glorify, ay baka sa iba sa atin, masyadong malalim, Masyadong malalim. Kaya kailangan natin pag-usapan ito. Okay? Para maunawaan natin, magkaroon tayo ng mas kumpletong understanding kung anong ibig sabihin ng luluwalatiin, oras na para luwalatiin si Jesus Christ, meron tayong dalawang pupuntahan. Number 1, pupuntahan natin yung ibang sinabi sa John patungkol dito. Number 2, babalik tayo sa John 17 at tignan natin yung clue kung anong ibig sabihin ng oras na para luwalatiin si Jesus Christ ng Ama. Pag niluwalhati ng Ama si Jesus, ang Panginoon, ano bang mangyari sa Kanya? Yun ang ating hanapin
So, kailangan niyong gumising talaga dito. Kailangan niyong sumubaybay dito kasi sayang naman, di ba? Punta tayo, chapter 13, verse 1. Okay, so pupunta tayo sa ibang pagkakataon na binanggit itong dumating na ang oras. Okay, tingnan niyo po bago magpista ng Pasko, alam na ni Jesus na dumating na ang oras. Oras ng ano? Yung salitang pagpano, parang mamamatay siya, di ba? But ang ibig sabihin niyan, pag-alis. Hindi to directly tumutukoy sa kanyang kamatayan kasi sinabi dito, dumating na ang oras ng kanyang pagpanaw o pag-alis sa sanlibutan ito, hindi para ilibing, kundi patungo sa Ama. Okay? So, nung sinabi ni Jesus Christ na oras na para lawalatiin ako, ang bahagi ng ibig sabihin nun ay paglulawalati sa Kanya, siya ay babalik na sa langit. Doon siya galing Babalik na po siya sa langit. So, yung oras ng kanyang pag-alis, yan po ang introduction nung chapter 13 hanggang 16. Hinahanda niya mga disciples, na sinulungkot sila, takot sila. Okay, so, ano ibig sabihin ng lulawalatiin siya ng Ama? Ibig sabihin, babalik siya sa langit. Okay, yun ang unang clue natin. Pangalawa, balik tayo sa John 17. Okay, subaybay po tayo John 17. At ngayon, Ama, lawalatiin mo ako sa iyong harapan. This is verse 5. Sorry, verse 5 tayo. Verse 5. John 17, verse 5. Last verse ng ating text. Inulit niya yung request niya with additional information. At ngayon, Ama, luwalatiin mo ako sa iyong harapan ng kaluwalati ang aking tinaglay sa harapan mo bago nagkaroon ng sanlibutan. So kung ano man yung gagawin ng Ama sa Kanya, luluwalatiin siya, merong pattern. Kagaya noong kalagayan niya, bago palikayin ng sanlibutan. O pwede natin sabihin, bago siya nagsalaman. So, para lang mas makatulong sa atin, pag sinabing glorify, ang ibig po sabihin nito, mga kapatid, ay bigyan natin ng example ito, na hinihingi niya na anumang bagay na naalis sa kanya nung siya'y nagkatawang tao, ibabalik sa kanya. Okay? Ano ba yung naalis sa kanya? Yung kaluwalhatian. Ano po ba ang kaluwalhatian? Ito po mga kapatid, isipin niyo yung parang karilagan. Medyo malalim din, Karilagan. Kasi kung ikaw nabuhay nung panahon ni Jesus Christ at nakasalubong mo siya, hindi ka mag-iisip, tao to, ay Diyos to. Kasi, it was just like you. Parehas lang talaga. Dumating si Jesus Christ dito. Kaya nga yung mga tao hindi matanggap na siya anak ng Diyos. Kasi, tingnan mo siya, parehas na parehas. Walang karilagan. Example. Kunyari, ang isang reyna. Siya ay, syempre pag reyna, may mga idea tayo kung anong reyna, di ba? Maganda ang bihis, may mga alalay, at may mga alahas, at iba ang kilos, Kung ang isang reyna ay mamumuhay ng kagaya ng isang pangkaraniwang tao, meron ba magbabago sa kanya o wala? May magbabago. May iba siguro yung buhok niya. Di ba? May iba yung damit niya. May iba yung mga accessories niya sa katawan o baka wala na. Mag-iiba rin yung pakikitungo niya sa mga tao. Wala na siya pwedeng utos-utusan ng mga di ba? May mag-iiba sa kanya. So kapag ang isang reyna ay naging pangkaraniwan tao, iiwan niya yung kanyang pagiging marilag, yung kanyang karilagan. Bilang reyna. At magiging pangkaraniwan siya. Pero kung babalik siya sa pagiging reyna, kailangan niya ulit kunin yung mga nawala sa kanya. Yung kasuotan, yung damit, yung postura, yung otoridad, mga alahas. Parang ganun. Kung ang anak ng Diyos dumating dito na hindi siya nagkatawang tao,
mamamatay tayo pag tinignan natin siya. Pero siya ay nagkatawang tao, nagpasakop siya sa Ama, at hinubad niya, hindi yung pagka-Diyos ha, nung siya po'y nagkatawang tao, hindi niya inalis yung pagka-Diyos niya. Yun na yung kalikasan niya. Ang inalis niya yung karilagan, yung liwanag, no? yung kagandahan ng pagiging Diyos. The splendor of the Son of God. Yun ang kanyang inalis. Ano? So yung prayer request niya, oras na para luwalatiin ng anak, luwalatiin ng ama ang anak. At tapos sa verse 5 sinabi na ibabalik sa kanya yung luwalhating gagawin sa kanya ng ama ay kahalintulad nung kaluwalhatian na taglay-taglay niya bago palikayin ang sanlibutan. So ibig sabihin ng prayer request niya, panauliin, ibalik ang mga bagay na nawala noong siya'y nagpakababa. Okay ba tayo doon, mga kapatid? Di kayo naiwan ng bus? Yun yung kanyang inihiling. At sa madaling sabi, iko-connecta mo yun sa, di ba kanina na sa chapter 13, ang sinabi niya ang oras na para bumalik siya sa Ama. Tapos sa chapter 17 verse 5, oras na para luwalatiin siya, nung kaluwalhatian na meron siya kagaya nung sa Ama, bago palikan ng lahat. Ito po yung lahat tumutukoy, pagsamahin natin ibig sabihin na kanyang prayer request ay siya po ay luwalatiin at itaas muli sa kanyang dating kalagayan na mangyayari yon pagbalik niya sa langit. Doon, yun ang may mga steps doon, pero yun ang sukdulan ng pagluwalhati sa anak kapag nandun na siya ulit nakaluklok sa kanan ng Ama. So, ang prayer niya ay luwalhatiin siya ng Ama, ibalik siya sa dati niyang kanilagan. At kasama doon yung pagbalik niya sa langit at pagluklok sa kanya sa kanan ng Ama. Pero alam natin ang kwento ng Bible, di ba? Alam natin bago mangyari yung pag-akyat sa langit at paglagay sa kanan ng Ama, anong mangyayari? Anong kailangan mangyari? Tulungan niyo ako dito, anong kailangan mangyari? Kailangan mo na siyang mamatay. Right? Kailangan siyang mamatay at muling mabuhay para mangyari yung pag-akyat at paglagay sa posisyon ng authority. So ngayon, alam natin yan. Kaya, alam niyo ba mga kapatid, kapag inaral niyo po yung dyan, makikita niyo na pag sinabi ni Jesus Christ na oras na para luwalhatiin ako, hindi lang niya tinutukoy doon yung pagbalik niya sa langit. Package ito. Kasama doon yung kanyang pagdurusa at kamatayan at yung kanyang muling pagkabuhay. And then of course yung ascension, pagkakit sa langit, at paghari doon sa kanan ng Ama. Magkakasama po ito. Tingnan niyo, patunayan ko sa inyo na kasama po sa pagluwalhati yung kamatayan niya. Kung isipin mo, kamatayan, pastor, kahihiyan yan Parang yun yung pinakamababa Tama kayo doon. Pero yung pinakamababang punto na naranasan ni Jesus Christ, pagdurusa at kamatayan, yun din ang simula ng pag-angat sa Kanya. Papakita ko sa inyo yan mamaya. Pero tignan muna natin si chapter 12. Chapter 12, verses 23 to 24, ang context nito ay, nandun na sa Jerusalem si Jesus Christ. Lumalapit sa Kanya, may lumapit sa Kanya mga Grego, ibig sabihin mga hindi Hudyo. Okay, kasi karaniwan, lalapit sa Kanya mga Hudyo. Marami na siyang kilala, marami na nakakilala sa Kanya. Pero dumating yung mga Greeks, inintroduce sa Kanya ng Kanyang mga lagad. Ito po naging response ni Jesus Christ. Tingnan niyo po ito Verse 23, sinagot sila ni Jesus, dumating na ang oras. Upang ang anak ng tao ay Ayan, nakita niyo, luwalhatiin. Same as what we see in John chapter 17. Now, ano po ang details? Verse 24, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Okay, so he talks about this, yung kanyang kaluwalhatian, exaltation, yung kanyang glorification, pagluwalhati sa kanya. Pero tignan niyo po yung sinabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at namatay. Ito'y nananatili nag-iisa, ngunit kung ito'y mamatay, ibig sabihin na ipunla mo, na ilibing mo, ay nagbubunga ng marami. Yung tinutukoy niya, sarili niya. Napaalalahanan siya na malapit niya nang ibigay ang buhay niya para maligtas. Hindi lang ang mga Hudyo, pati ang mga Gentiles, gaya natin. Nung dumating yung mga Gentiles, na-remind siya, malapit na ako mamatay.
Yun ang malapit na akong luwalatiin, pero in this context, tinutukoy niya yung kanyang kamatayan. Tignan niyo pa po, verse 27, almost same context. Sabi rito, ngayon, tignan niyo po ngayon ay nababagabag ang aking kaluluwa. At ano ang aking sasabihin? Ama, iligtas mo ako sa oras na ito. Ngunit dahil dito ay dumating ako sa oras na ito. Ano tinutukoy niya? Suffering and death. Kanina, pag sinabi niyang luwalatiin ako, tataas siya doon sa dati niyang posisyon, doon sa langit. Pero ngayon, dumating na yung oras para luwalatiin siya, mamamatay siya. Magdusa siya at mamamatay. Ngayon ang tanong, papaano na yung kanyang kamatayan ay bahagi ng pagkataas sa kanya? Ito ang sagot. So, may sagot ang Bible dyan. Kasi yung kanyang voluntaryong kamatayan ang dahilan kung bakit siya inangat ng Ama. Tingnan niyo po, Philippians 2:8-11. Tingnan niyo po ito Philippians 2:8-11. At palibas ay natagpuan sa anyo ng tao. Nagkatawang tao ang anak ng Diyos. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus na uri ng kamatayan. So, naging willing siyang sumunod, hindi lang para magkatawang tao, hindi lang para mamatay, kundi mamatay bilang isang pusakal, bilang isang kriminal. Dahil doon, verse 9, kaya siya naman ay itinaas ng Diyos, niluwalhati ng Diyos, at siya'y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa at ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. So makita nyo rito, yung kanyang kamatayan ay bahagi ng pagtataas ng Diyos sa kanya kasi yun ang dahilan kung bakit siya itataas ng Ama. So, ibig sabihin, base sa John 12, John 13, nakikita natin na bahagi ng plano ng Diyos sa kanya ay malapit na mangyari. Mamatay siya, nagdudusa at mamamatay at muling mabubuhay akad sa langit. Pero ang focus natin dito, yung munang mamamatay siya, magdudusa siya at mamamatay. Malapit na, bahagi ng kaluwalhatian niya So naiisip niya darating na mamamatay siya at magdudusa at mamamatay. Anong sinabi niya? Nandiyan na yan Nandiyan na yan, nandiyan na, mangyayari na yan. Sige lang ang Panginoon, mangyari na. Nandiyan na yan, wala tayong magagawa Ganun ba sinabi ng Panginoon? No. Ang sinabi niya, nung alam niya na mangyayari na ang plano ng Diyos sa kanya, magdurusa siya at mamamatay. Ano sinabi niya? Ama, luwalatiin mo ang anak. Ibig sabihin, let your will be done. Mangyari nawa ito. Ang common response natin, kapag nandun na tayo sa alam nating kalooban ng Diyos, mahirap, nandun ka na sa alam mo ito kalooban ng Diyos sa iyo, mahirap ang kalooban ng Diyos sa iyo, maliwanag na ito na, minsan ang tendency natin, wala na, andyan na yan tanggapin na lang natin. Ba't hindi ganun si Jesus Christ? Alam nyo yung pananampalataya niya, pagkitiwala niya sa Ama, ipinahayag niya, hindi lang yung tawag sa English ng passive resignation. Ayan, wala na magagawa dyan. Kung hindi pinakita niya na, Lord, do it. Lord, this is your will. Sige po. Let your will be done. Parang yung prayer niya sa Garden of Gethsemane later on. Not my will, but thine be done. Lord, malapit na akong, alam niya, malapit na siyang mamatay at magbadusa at mamatay. Sige, Lord, let it be. Let your will be done. Glorify your Son. Sige, Lord, mangyari yung plano mo sa akin. Which part of that, magdudusa ako at mamamatay ako. Point number one, ipanalangin na mangyari ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Kapag nandun ka na sa mahirap na bahagi na alam mong kalooban ng Diyos, may mga kalooban ng Diyos na okay lang sa atin kasi masaya.
Pero minsan, may kalooban ng Diyos sa atin na mahirapan tayo. Kagaya sa Panginoong Yesus. Kapag nandun tayo, hindi dapat sabihin na, wala na, dito na tayo. Wala tayong magagawa niyan. Lord, do it, Lord. Let your will be done. Meron tayong mga subpoint dito. Inisip ko, baka dito na tayo magtapos. Meron tayong subpoint dito na kaugnay sa main point na yan. So, hindi lang to, mag-pray ka, hindi mo alam kalooban ng Diyos. Sige, let your will be done. Ang context natin dito, alam niya, mahirap talaga ang kalooban ng Diyos. Diba, minsan mag-pray ka, gumaling yung mahal mo sa buhay, pero hindi naman gumaling. Ang sabihin mo, wala na, hindi na yun. Wala na ganyan talaga. No, Lord, let your will be done. Point A. Ito, kapag nag-pray ka ng ganyan, ito ay pagkilala sa kontrol ng Diyos sa iyong sitwasyon. May kontrol ang Panginoon sa iyo. Ito ang blessing ng, alam mo yung sinasabi ng Bible. Kasi ang mga unbeliever, bakit sabi ng Bible, nabubuhay sila sa takot sa kamatayan? Bakit? Kasi ang buhay nila, nasa ilalim ng nakadepende sa kapalaran. Kung anong korte ng palad nila, ano ang linya ng mga bituin, anong lumabas sa baraha, anong lumabas sa patak ng kandila, anong sinasabi nito, sa mga pamahiin ng ganyan. Mabubuhay sila sa takot no? Pero praise God, ang buhay natin, hawak ng Diyos. Mga kapatid, hindi tayo para nasa hangin na bahala na kung saan bumagsak. May plano ang Diyos sa atin. Yes, kahit minsan di natin maintindihan, may plano ang Panginoon sa atin. At alam nyo, yung nanalangin ka, Lord, ang hirap naman itong kalooban mo, but let your will be done. Kinikilala mo na may kontrol ng Diyos sa iyong kalagayan. Point B. Kapag nagpa-pray ka ng ganon, ito ay pagkilala sa pagiging Panginoon ng Diyos sa iyong buhay. Kinikilala mo na may mga gusto ka para sa buhay mo, pero minsan, yung mga gusto mo, hindi lang gusto ng Panginoon. May mga kabiguan sana na ayaw mong maranasan, pero minsan yun ang bahagi ng mabuting plano ng Diyos sa iyo. Kapag nag-pray ka, Lord, ang hirap naman ito, but let your will be done, you recognize na ikaw ang Lord sa buhay ko. Kaya mga kapatid, kung tayo manampalataya, huwag tayo magpatakbo ng buhay natin. Diba? Naniwala tayo sa Panginoon para maligtas, maniwala tayo sa Kanya paano mabuhay. When we pray a prayer like this, sa gitna ng alam mo ng mahirap ng kalagayan mo, Lord, do it, let your will be done. Point C, ito ay pagkapakita ng mapagkumbabang pagkapasakop at pagkitiwala sa Diyos. Di ba? Hindi mo kailangan maintindihan ang sitwasyon mo para magtiwala ka sa Panginoon. Katunayan, doon papasok ang pagkitiwala sa Diyos. Kasi kung nauunawaan mo lahat, di ba? Madali lang magtiwala pag maliwanag ang lahat Di ba? Kailan mo mas hinihingi ang tiwala ng tao sa panahon na parang hirap mong intindihin, di ba? Sige, maniwala ka lang sa akin. That is true sa mga anak, di ba? Simple illustration. Papatalonin mo sa swimming pool, katalong ka rito. Sa isip ng bata, mamatay ako. Hindi, huwag ka matakot ng tatay mo, hindi ka mababayaan, di ba? Sa panahon na may pagduda, mas kailangan yung pagtiwala. So kapag sinabi mo, Lord, let your will be done sa buhay ko, you submit. Madaling magpasubmit kung ang kalooban ng Diyos, wala namang hinihinging masyadong kapalit. Diba? Pero kapag kalooban ng Diyos, teka muna, mawawala na yung pangarap ko sa buhay. Ano? Teka muna, yung gusto ko, hindi mapapasa akin. Teka muna, ang hirap niyan. Mga kapatid, we need to learn na magtiwala sa Panginoon at magpasakop sa Kanya. Madali man ang pinapagawa niya o mahirap. Di pagkapakita na mapagkumbabang pagpasakop. At pag sinabi mo, Lord, let your will be done, gaya ni Jesus Christ, isipin mo sinabi niya, glorify your Son, kahit na ang ibig sabihin nun, mamamatay siya, magdudusa siya at mamamatay, di ba? But Lord, Father, do it. Glorify your Son. Ibig sabihin, nandun yung kanyang commitment to obey. Point D. Yung pag nanalangin ka ng ganun,
sa gitna ng mahirap na sitwasyon, pinapagtibay mo, you're reaffirming, Lord, I want to obey. Lord, susunod po ako, kahit mahirap, gagawin ko po ang iyong kalooban. So kapag nalalagay tayo sa sitwasyon na ang hirap ng kalooban ng Diyos, alam natin, papasok tayo sa butas ng karayom, sobrang hirap nito. Anong sabihin mo? Wala, andyan na yan eh. Lord, let your will be done. Lord, do it. Sabihin mo, at sabihin mo ng merong kang sincerity sa heart mo, sa panahon man ng prosperity o sa panahon ng adversity. Lord, do it. Let your will be done. Ngayon, bakit siya nag-pray ng ganong prayer? Sabi sa chapter 17, verse 1, tingnan natin. So he made the request sa first part ng verse. Ano ang kanyang purpose? Sa last part ng verse, tingnan nyo. Upang, itong kanyang target, upang luwalatiin ka. Sino yun? Ang ama ng anak. So Lord, do it. Yung plan po ninyo, for me to die for the sins of the people and to rise again from the dead and bumalik sa langit, to be exalted, glorify me. Lord, gawin niyo po yan. Bakit? Upang Ama, gawin mo yan upang ikaw naman ay maluwalhati ko. Ano? Point number 2. Maaga pa naman. No? Make God's glory the paramount goal always. Gawin pinakamataas na layunin palagi ang kaluwalhatian ng Diyos. Sinabi ko pinakamataas na layunin kasi, halimbawa may prayer request ka na gumaling yung may sakit mong mahal sa buhay, anong goal mo doon? Siyempre para makasama mo pa siya na matagal, di ba? Kasi mahal mo yun eh. Pero, hindi sana yun lang ang pinakamataas na goal sa mga bagay na hinihingi natin. Bakit gusto mo ng trabaho? Siyempre, Pastor, para may magamit po ako sa mga pangailangan ko. Good. Kaya lang, yun lang ba? Bakit mo gusto ma-save yung mga tao sa paligid mo? Kapitbahay mo para wala na mag-video okay pag madaling araw, yung dahilan mo? Maybe. But, yun lang ba? Kulang talaga yun. Di ba? Minsan, we ask things from the Lord na we stop, tumitigil tayo dun sa personal gain. But gaya ni Jesus Christ, kailangan natin ipag-pray, ultimately, ang goal natin ay yung ikaluluwalhati ng Ama. Ibig sabihin, humingi tayo ng mga bagay-bagay para sa hinihingi natin, mapakita na ang Diyos ay dakila at mabuti. So pag sinabi natin na prayer request ko, ito kasi gusto ko na maluwalhati ang Diyos, sinasabi mo na gusto mong maipakita sa iba na mabuti at dakila ang Panginoon, that God is good and God is great. Ngayon, ito ang tanong, paano maluluwalhati ang Ama kapag nangyari kay Jesus Christ yung kamatayan, muli pagkabuhay, pag-akit sa langit, at pagluklok sa kanan ng Ama? Paano magbibigay ng kaluwalhatian yun sa Ama? Ano? Well, tingnan niyo po sa verse 2. Paunahan ko na kayo. Yung verse 3, tama ba? Meron tayong isang verse na re-reserve ako next week, tatalakayin natin. No? Gusto kong bigyan ng focus yun. But, so verse 2, ang unang salita, yamang ibinigay. No? Yamang ibinigay mo binigay mo siya, yung anak, ng otoridad sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan. Depende sa salin, pero tama ang salin sa Tagalog dyan. Na itong verse 2, ito ang dahilan, ito ang basihan niya, ito ang basihan ni Jesus Christ kung bakit niya hinihiling na luwalatiin siya ng Ama. Ang goal niya, para maluwalati din yung Ama. Pero bakit niya gusto mangyari yon? Kasi ito ang basis. Ito ang basis ng kanyang request. Kasi binigyan siya raw ng Ama ng otoridad, ng power, para sa lahat ng laman. That's the Jewish way of saying lahat ng tao. Pero, kung makikita mo rito, hindi talaga merong special na tao na tinutukoy ang Panginoon dito. Tignan niyo po
Dahan-dahan natin basahin na, yamang binigyan mo siya, ang anak, ng otoridad sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan, ang lahat ng laman? No. Ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. You see? So, makikita po natin dito, ito ang basis kung bakit nag-pray siya, Lord, lawalatiin mo ako para ikaw na may lawalatiin ko. Yamang binigyan mo ako ng kapangyarihan magbigay ng buhay na walang hanggan doon sa, ano sinabi doon? Doon sa binibigay mo sa akin. Okay? So, paano po ito makapagbibigay ng kalawalatian? Yung proseso na yan. Mamatay si Kristo, muli siya mabubuhay, akit siya sa langit, lulok-lok siya sa kanan ng Ama, para magbigay lawalati sa Ama yan. Well, kasi pwede mong i-summarize yung mangyari kay Jesus Christ. That's the plan of salvation. Yun ang mensahe ng kaligtasan, yun ang plano ng Diyos para maligtas tayo. At maluluwalhati ang Panginoon kasi sa proseso na yon, may mga maliligtas. Yan. Ano? Merong mga maliligtas dahil sa mga mangyayari kay Jesus Christ. Sino yung mga maliligtas? Well, sa passage na ito, yung mga ibibigay ng Ama sa Kanya. But in other passages sa Bible, sino yung mga mananampalataya? Ano? So, walang contradiction doon. So, makikita po natin ito mga kapatid, nananalangin siya, ano, na gawin ng Ama, nalawalatiin siya, mangyari lahat ng dapat mangyari sa Kanya, plano ng kaligtasan ng Diyos Ama, kasi nga naman, binigyan siya ng otoridad na magbigay ng buhay na walang hanggan. Ngayon, kung hindi mangyayari itong mga to, para saan pa yung authority yung binigay sa Kanya? He cannot give eternal life. Kasi kung halimbawa nanatili siyang patay, ano? So, sinasabi ng Panginoon dito, Lord, do this. Gawin niyo po yung plano niyo ng kaligtasan involving me. Yamang binigyan niyo po ako ng authority to give eternal life, mga dadali mo sa akin. Bagay na hindi mangyayari kung hindi matutupad yung mga itinakda mo para sa akin. Okay? So, tingnan niyo po ito. Ano? Ang goal niya is to glorify the Father. Pero doon sa goal na yon, mamamatay siya. Point A. Point A natin. Mahirap lang to minsan. What glorifies God may involve great personal loss or sacrifice. Ang makakaluluwalhati sa Diyos ay maaaring may kasamang personal na kawalan o sakripisyo. Tanungin ko kayo bilang mga Kristiyano, gusto niyo bang maluwalhati ang Diyos sa inyong buhay? Sa mga gising, gusto niyo ba na malawalhati ang Diyos sa inyong buhay? Of course. Alam niyo po ba na ibig sabihin niyan minsan, mawawalan ka. Ibig sabihin niyan, magsasakripisyo ka. Madali lang sabihin yan talaga, no? Pero kailangan maintindihan natin lahat tayo. Ang Christian life, hindi ito kagaya ng tinuturo ng iba na puro yaman, ano, puro saya. Hindi ka nang... Kasi part of glorifying God, minsan, sacrifice talaga. How do we know? Ganun nangyari kay Jesus Christ. Goal niya to glorify the Father. Bahagi nun is for Him not just to suffer, but to die in the way that He did. Namatay siya bilang isang kriminal. So, believers, yan man yung puso natin. We have the desire to glorify God. You know what that means? Kailangan willing tayo mag-sacrifice para sa Panginoon. Kasi minsan, kung ano makalawala natin sa Panginoon, may kasama talagang sacrifice at personal loss. At lahat naman tayo magka-suffer dito, di ba? Unbeliever ka, believer, we will suffer. Walang tayong mahal sa buhay. May mga magkakasakit, may mga manloloko sa atin. Di ba? Merong kawalan ng hustisya. Mangyayari sa atin yan eh. But alam nyo, even sa mga sitwasyon na yon, pwede mong lawalatian ng Diyos. Pwede mong ipakita sa mga tao na dakila at mabuti ang Diyos ko base sa magiging tugon mo sa mga bagay na yon. So be willing to sacrifice if it will be for the glory of God. Ibig sabihin, huwag natin sundin yung pattern, huwag natin sundin yung algorithm, di ba? Magsisimula lahat, masaya, pagdating ng problema, talikod sa Panginoon. Huwag natin sundin yun.
Kasi minsan to glorify God is to stay in the midst of suffering, in the midst of trials. That's how we glorify the Lord. May persecution, merong injustice, no? May mga pang-aapi. Pagka wala na mahal sa buhay, mga opportunities na hindi napunta para sa iyo, simply because mananampalataya ka. Huwag kang mag-quit. Kasi minsan, ang ibig sabihin ng glorifying God, you will suffer loss. So when you say, I have decided to follow Jesus, huwag lang pag maaraw, pati tagbagyo. You follow the Lord. Diba? No turning back, no turning back. Mga bagong Kristiyano, huwag kayong ma-discourage. Kasama sa buhay natin ang mga pag-uusig, ang mga kahirapan, pero sa pamamagitan niyan, pwede mong luwalhatiin ng Diyos sa pagkapatuloy mo sa Kanya. What's our number one consideration sa buhay? Paano kayo nag-decide? Kung anong madali, di ba? Kung ano ang conveniente, saan tayo komportable, saan maraming pera. Hindi ko sinasabing huwag niyong isipin yun. Ang sinasabi, ang pinag-usapan natin, ano ang pinaka-konsiderasyon? Dapat, ano ang kalooban ng Diyos? Di ba? Anong kalooban ng Diyos? Kasi sometimes, God's will is not convenient. Sometimes, God's will is not comfortable and easy. Just like nangyari sa Panginoong Jesus. Dapat ang ating isip, ano ang magbibigay luwalhati sa Diyos? Baka meron dito kabataan, tinatawag ka ng Panginoon sa full-time service, missionary ka, tinatawag ka ng Panginoon maging preacher of the word, maging missionary sa ibang lugar, magpunta sa Bible school. Marami kang consideration. Alala ko nung ako, tinatawag ng Panginoon, dami mo magaling kasi ang isip natin na mag-abogado laban sa kalooban ng Diyos. Ganito, ganyan. Oo nga, nakukumbisi tayo. Pero pag tinatawag ka ng Panginoon, maraming konsiderasyon. But the number one consideration is, ano ang kalooban ng Diyos? What will glorify God? Huwag kang matatakot. Pag tinatawag ka ng Panginoon, you follow the Lord. If that is the way you glorify God, ang pagpapastor, pagmimisyon, pagpunta sa full-time, hindi lang yan ang paraan para maglingkod sa Diyos. Di ba? Pero may mga tao talagang tinatawag ang Diyos. Yung mga magulang, baka mahirapan natin ibigay yung mga anak natin. Teka muna, sino ba una nagbigay ng anak? Sipin niyo ang Diyos Ama. Now, bunti pa. Ang Panginoon, sobrang hirap ng kanyang pinagdaanan. Pero, yun ang kalooban ng Diyos sa Kanya, that would glorify the Father. Pero, on the process, yung kalooban ng Diyos na yon na parang ang hirap ng nangyari sa Kanya, pero yung kalooban ng Panginoon ng Diyos na yon ay nagdulot ng kaligtasan ng mga makasalanan. Kagaya ko. Pero mo, dahil sa kalooban ng Diyos sa buhay ng Panginoong Yesus at ikaluluwalhati ng Diyos Ama, tayo mga guilty ay nabinigyan ng buhay na walang hanggan. Which by the way, sabi sa verse 3, makilala mo ang Diyos. We will discuss that in a separate sermon. So, point B, mga kapatid, point B. Yung kalooban ng Diyos, maybe mahirap, maybe ayaw mo, nakakatakot, pero ito ang guarantee ko sa iyo. What glorifies God results in the ultimate good. Kung ano ang makapagluluwalhati sa Panginoon, huwag ka lang mag-focus sa hirap, huwag ka lang mag-focus sa pain. Merong plano ang Diyos dyan, merong mabuting plano ang Panginoon sa lahat ng ito. Hindi, the Lord does not enjoy inflicting pain sa atin. Kaya sa purpose, kita mo, ang hirap na nangyari kay Jesus Christ, but it resulta something understatement pag sinabi mong good. Di ba? Sabi nga ng isang believer, the greatest murder in human history became our only hope. Isipin mo yun. At tandaan nyo, ang Diyos, hindi niya tayo pinaparaan sa pain just for the sake makita tayo nahihirapan. He has a purpose bigger than our life.
So, kailangan tayong magtiwala sa Kanya na lagi niyang isinasakatuparan, nagmamarcha ang plano ng Panginoon para gawin yung Kanyang mabuting plano sa iyong buhay. Kaya huwag tayo panghinaan, ano? Kasi, ang hirap, Pastor, but something good will come out of it. Hindi man natin malaman, o maybe baka hindi pa natin ma-experience, baka it will be a good for other people, or sa general plan ng Panginoon. Ano man, hindi man natin makita, but we know God is doing something. May ginagawa ang Panginoon, hindi nagsasayang ng pain ng Diyos. Sabi ng Panginoon, ang kanyang purpose, pag-pray, na luwalatiin siya ng Ama, matupad yung plano ng Diyos sa kanyang buhay, ma-complete niya yung kanyang mission is to glorify the Father. Ano ba yung mission ni Jesus Christ? To provide salvation to man. Ang sabi ng prayer ni Jesus Christ, kapag you glorify me, natapos po ito lahat, ang purpose ko is to glorify you para maibalik sa iyo ang kaluwalhatian, mapakita na kayo po'y dakila at mabuti. So, ibig sabihin, yung plano ng kaligtasan, point C, the plan of redemption glorifies the Father. Ibig sabihin nun, tignan mo yung gospel, makikita mo kung gaano kabuti ang Diyos. Makikita mo kung gaano katuwid, gaano kapatas ang Diyos. Makikita mo gaano ang Diyos ay banal. Di ba? Makikita mo yan kasi ang way of salvation, may namatay para sa atin. Hindi naman basta-basta, o lahat kayo, pwede na kayo, may free ticket na kayo lahat sa langit. Hindi ganun ang plan of salvation. Plan of salvation, Jesus Christ mamamatay for us. Mabubuhay siya ulit. And then He will ascend sa heaven. That's God's plan of salvation. Makikita mo yung pagiging patas ng Diyos. Diba? Pagiging banal ng Diyos. Pagiging matuwid ng Panginoon. Pagiging mabuti ng Diyos. Pagiging pagmahal ng Diyos. Pagiging merciful ng Diyos. Pagiging gracious ng Diyos. Kita mo, the redemption plan glorifies the Father. Kaya kung naghahanap ka ng ipupuri mo sa Panginoon, balikan mo ang gospel story. Tignan mo. That's God's plan. It shows who He is. Alam mo ba ang plano ng Diyos sa iyo? Ano mo ba ang plano ng Diyos sa kaligtasan? Ang plano ng Diyos sa kaligtasan, kasi hindi mo na kaya ligtasan sarili mo, siya ay nagkatawan tao, ang anak ng Diyos nagkatawan tao, Christmas Day we celebrate. Bakit siya naging kagaya natin? Para pwede siyang magkaroon ng mga kamay na pwede ipako sa krus. Ulo na pwede lagyan ng koron ng tinik at katawan ng bubugbog para bayaran ng iyong mga kasalanan. Si Kristo ay namatay at muling nabuhay. At alam mo ba ang sabi niya? Maliligtas tayo, hindi kung magsusumikap tayo magpakabuti, kundi kung tayo magtitiwala na yung ginawa niya ay sapat na upang tayo maligtas. Sabi sa Ephesians 2:8 and 9, tingnan niyo dito sa mga tao naghahanap ng kaligtasan, online man o dito, sabi ng Bible, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas. O pwede kang maligtas, pero biyaya, not through merit, kundi grace. Kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, by trusting Jesus. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Regalo, binibigay ng Diyos ang kaligtasan. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. Kita mo? Ang kaligtasan, hindi yan sa kung anong kaya mong gawin, kundi sa kung ano na ang ginawa ni Jesus Christ. At ang kaligtasan na ito ay biyaya, tinatanggap mo lang, hindi mo paghihirapan. Bakit? Anong sabi ng Diyos? Para huwag kang magmayabang sa Kanya. Bakit? Kasi pagdating sa kaligtasan, ang Diyos dapat ang naluluwalhati, hindi tao. Pero mo kung maniligtas ka dahil sa pagsimba-simba mo, pagbasa-basa mo ng Bible, paggawa mo na mabuti, pagdating sa langit, sino ba parangalan? E di ikaw, ang galing mo naman, ang dami mo na-recite na Bible verse, simba ka ng simba. But ang plano ng kaligtasan ng Diyos hindi ganon. Ang Diyos ang bida. Ang Diyos ang nuluwalhati. It glorifies. The plan of salvation glorifies the Father. So, kung meron sa atin dito, hindi pa tayo saved. Huwag ka na maghanap sa iba. So, sinabi ng Bible, maliligtas ka dahil naging mapagbiyaya ang Diyos sa iyo, namatay si Jesus at muling nabuhay.
ang dapat mong pagtiwalaan, hindi yung kaya mong gawin o mga nagawa mo na, kundi ang ginawa ng Jesus Christ. Kung ikaw ay magtitiwala sa Kanya, sabihin mo, Lord, ako yung makasalanan at wala ako ibang pag-asa kundi si Jesus Christ dahil siya'y namatay at muling nabuhay para sa akin. Kung kilalanin mo yan sa puso mo, sabi ng Bible, sa biyaya ikay maliligtas. Hindi sa gawa, kundi sa pananampalataya. Tayo mga mananampalataya, mali yung kung eh. Dahil ang gospel plan glorifies God, ibig sabihin, pag tinignan mo yun, makikita mo, wow, ang bait ng Diyos, wow, dakila ang Diyos. Anong gagawin natin? We share the gospel. Not just para masave ang tao, but to proclaim the glory of God. No, we share the gospel message, hindi lang para itong taon ito magkaroon ng pag-asa, of course, goal natin yon, kundi para mapakilala natin sa Kanya ang kadakilaan ng Diyos. So, kapag nag-share ka ng gospel, siyempre gusto mo tumanggap sa Panginoon. Pero kung hindi, nasabi mo sa Kanya kung gaano kadakila ang Diyos. At minsan, ewan ko, tama ba to? Pero minsan, pag may hindi tumanggap, parang sa akin, bawi lang naman di sa akin kasi napalalahanan ko sarili ko kung gaano kadakila ang Diyos sa gospel. Maganda sana kung tanggap siya, but it blessed my heart already just by sharing the gospel. Yun ang nami-miss natin, mga kapatid, if we do not share the gospel. We miss the opportunity to be reminded over and over again about the glory of God when we do not share the gospel. John 17:4, niluwalhati kita sa lupa, sabi ng Jesus Christ, sa pagkatapos ko ng gawaing ibinigay mo sa akin. So Jesus Christ, very confident, very determined, hindi pa tapos, hindi pa siya namamatay nito, pero sabi niya, tinapos ko na. Ibig sabihin, gagawin talaga niya. So he was looking ahead. Yung sinabi niya yan. Point D. Faithful obedience glorifies God. You know what else glorifies God? Sundin mo ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Si Jesus Christ ganun ginawa niya eh. Diba? Sinabi niya, nilawalhati kita. Paano? Sa pagtapos ko ng gawaing binigay mo sa akin. Ibig sabihin pala lahat tayo, meron tayong specific na gawain binigay sa atin ng Panginoon. At meron ding specific time na matatapos tayo. Sa lupa na to, we do not serve the Lord forever. Sa lupa na to meron tayong deadline. Huwag mo sayangin ang buhay mo. Serve the Lord. Di ba ang buhay natin parang singaw? Maiksi na nga eh. Sayangin mo pa yung katiting, nung katiting. So, alam nyo, kapag tayo sumusunod sa Panginoon, pag sumusunod tayo sa Panginoon, tinutulungan natin yung mga tao na magkaroon ng tamang opinion tungkol sa Diyos. Ano ibig ko sabihin? Kapag inuuna mo ang Panginoon sa araw ng Diyos, anong impression ang sinasabi mo sa mga tao? Mahalaga kayo, pero mas mahalaga ang Panginoon sa akin. Mahalaga ang pera, pero mas mahalaga ang Panginoon sa akin. Kung tayo po, mas pinagbibigyan natin ang tao kaysa sa Panginoon, sa araw ng Panginoon, anong impression ang sinasabi natin sa kanila? Okay lang may Diyos, pero yung pala yung Diyos, minsan may mas mahalaga kaysa sa Diyos. Anong impression ang binibigyan natin sa mga tao kapag hindi natin siniseryoso yung salita ng Panginoon? Nagre-rebelde tayo sa sinasabi ng Biblia at sa mga tao nagtuturo sa atin ng salita ng Diyos. Anong impression ang pinapakita natin? Anong impression, paano natin tinutulungan ng mga tao magkaroon ng opinion tungkol sa Diyos kung nagpa-participate tayo sa mga gawaing illegal at immoral? Kung tayo po nakikisama sa mga tao na minumura ang Diyos, pinagtatawanan ng Diyos, binabastos ang Diyos. Kapag hindi natin kinokontrol ang ating dila at ang ating galit, anong impresyon ang pinapakita natin sa mga tao tungkol sa Diyos na meron tayo? Kapag sineryoso natin ang salita ng Panginoon at kinonsider natin siya in all our ways, sinasabi natin sa iba, ganito kadakila ang Diyos ko,
Siya ang priority ng buhay ko. Alam nyo, minsan kaya hindi natin mahikayat ang mga unbeliever kasi wala tayong paninindigan sa Panginoon. Hindi natin madala yung mga tao sa Panginoon na part-time lang tayo sa Kanya. Kung masigasig tayo sa Panginoon, oo, mapagtawanan tayo, lokohin tayo, pero it will make an impression sa puso nila na pagdating sa Diyos, hindi nagbibiro itong taong ito. Kung madali natin ibigay ang kalooban ng Panginoon para lang mapagbigyan na ng tao, we're not helping them actually. Alam nyo, sila po ay ma-attract sa Diyos kung minamahal natin ang Diyos. Sila naman po ay aayawan ng Diyos kung binabanggit natin ang pangalan niya, pero sa buhay natin, malayo tayo sa Kanya. Last point na lang, pagbigyan niyo na ako ng last point na to. Verse 2, sinabi dyan, yamang ibinigay mo siya, binigyan mo siya ng otoridad sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay niya. Ano? So, ito ang dahilan kung bakit hiningi niya, Lord, glorify me. Kasi diba, binigyan mo ako ng authority para i-save sila. Kung hindi ko magagawa yung pinapagawa mo sa akin, hindi sila maliligtas. So, humingi siya ng petition. Jesus Christ was asking for a petition based on sa kalooban ng Panginoon sa buhay niya. Last point natin, point number 3. Gawing basihan ng iyong mga petisyon, prayer request, ang mga naihayag ng kalooban ng Diyos. Kaya niya hiningi request na yun kasi, Lord, Ama, di ba, palooban mo, magbigay ako ng buhay ng walang hanggan. Kaya glorify me. Matapos ko yung dapat kong gawin. Mamatay ako, wala mabuhay, maluklok sa kanan mo, so that people can be saved. No? Make God's revealed will the basis of your petition. Kaya nga, pag alam mo ang Bible, mas nalalim ang prayer life mo. Hindi ka mai-stuck sa salamat sa pagkain. Ingatan niyo po ako sa aking pagtulog. Matanda na tayo bilang Kristiyano, yun pa rin ang pinagpipray natin. Wala masama pero kulang na kulang. Dapat tayo lumago. Yung ating prayer life, maturuan ng sinasabi ng salita ng Diyos. Ito ay part of what it means to glorify God. Ano? Na hihingi ka ng mga bagay na alam mong kalooban ng Diyos. That's how you glorify God. Ano? So if you hindi mo alam ang kalooban ng Panginoon, hindi mo mahihingi sa Panginoon yan, and then therefore you miss the opportunity to glorify God. So, tanungin natin sa sarili natin. Kapag may prayer request ka, tanungin niya, subukan niyo lang. Anong part ng Bible ang nagbibigay sa akin ng karapatan na hingin sa Diyos to? Anong part ng Bible ang pwede kong masabi na dahil dyan, pwede kong hingin sa Panginoon to? Seek God's glory even in personal prayers. Ano? Lahat tayo may petition sa Panginoon. Pero ang question, paano ba maluluwalhati ang Diyos sa aking hinihingi? Ano? Paano ba yung hinihingi ko, paano ba ito mapapakita na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay dakila? Mga kapatid, tayong lahat humihingi sa Panginoon. Pero humingi tayo na ang pinakalayunin natin ay ang kalawalhatian niya. Let's pray. Salamat, Panginoon, sa mga salitang ito at kayo po ang patuloy na gumawa sa puso ng bawat isa. Habang tayo nakayukot nakapikit, mga kapatid, nakasama, marahil meron sa atin dito, hindi ka patiyak kung sakaling kayo mamatay, sa langit ka mapupunta at napatawad ka. Sa iyong kinakaupuan, tumawag ka sa Panginoon. Ang sabi ng Bible, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. It's not about anong nagawa mo at magagawa mo pa, kundi sa kung ano ginawa ni Jesus Christ. Tayo nagkasala pero siya nagbayad ng fine. Kung kayo magtitiwala kay Kristo sa puso mo, ngayon, sabihin mo sa Kanya, ikay maliligtas. Kung totoo ka sa puso mo, kilalanin si Jesus bilang iyong tagapagligtas. Naway, gawin mo yan. Huwag kang uuwi na hindi mo nagawa ang bagay na yan. Para sa ating mga mananampalataya, kamusta ang ating prayer life? Are we asking things for the glory of God? Tayo ba umayaw sa panahon na tayo nahihirapan? This is our opportunity to respond sa ating napakinggan. Maybe the Lord spoke to your heart to make a decision na tanging ikaw at siya lang nakakaalam. This is the time. Tumayo tayo lahat. Lahat po tayo tumayo at manalangin tayo bilang tugon sa mensahe ng Panginoon. Ating pong pakinggan ang isang stanza ng music and then we will close in prayer.
Salamat, Lord, sa aming pong mga pinagsaluhan ng mga totohanan. Tulungan niyo kami, Panginoon, na dumulog sa iyo, na ang pinakalayunin ay hangarin ng iyo pong kalawalatian. Ito po ang aming dalangin, o Diyos. In Jesus' name, Amen. Prayer for giving po tayo. Atin pong awitin ang